Let's continue being under the presence of our King. We'd like to read the Word of God from the book of 1 Samuel chapter 1. This is something about Hannah. And we know that Hannah portray a very significant role in the Bible in teaching us how we should surrender to God. In verse number 9, it says in the New King James Version, "So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. And she was in bitterness of soul, and prayed to the Lord and wept in anguish. Then she made a vow and said," remember, this woman is praying with a bitterness of soul, with heavy heart, with pain. Then she made a vow and said, "O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head." And it happened, as she continued praying before the Lord, that Eli watched her mouth. And now Hannah spoke in her heart. Only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought that she was drunk. So Eli said to her, "How long will you be drunk? Put your wine away from you." But Hannah answered and said, "No, my Lord. I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the Lord. Do not consider your maidservant a wicked woman, for out of the abundance of my complaint and grief I have spoken until now." Then Eli answered and said, "Go in peace, and the God of Israel grant your petition, your prayers, your desires, which you have asked of him." And she said, "Let your maidservant find favor in your sight." So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. No. This woman, year after year, she goes to the tabernacle, to the temple, just to pray, just to express her bitterness, express her sorrow. But one day, after recognizing her prayer, mga kapatid, he went away no longer sad. And today, as I remember the word of the Lord, that the Lord will always hear our prayers, mga kapatid. He always delighted in our desires and our prayers. But there's something with Hannah that I want to share today. Something that is impossible to think. Because there was no promise that her prayer will be granted. But you know what? Listen to this. Hannah already released what she have not yet received. Nirelease niya na, sinabi niya na, binigay niya na sa Diyos yung bagay
na hindi niya pa tinatanggap sa Diyos. This is something different. We can only give what we have. Tama po ba? Pero siya, hindi niya pa tinatanggap, binigay niya na. She released what she haven't not yet received. This is the sermon today. Release what you have not yet received. Release what you have not yet received. Lord, we are here under your presence. Take over, Jesus, and let your word be established in the hearts of men. Bless us, and let the manifestation of the gift of the Spirit be in this church. In Jesus' name I pray. Clap your hands and say amen. You may be seated. Amen. In the time of Hannah, brethren, judges had ended and the priesthood was very weak. And in that time, Eli's son, Prophet Eli's son, were corrupt. And the word of the Lord was very rare at that time. And the nation of Israel desperately needed spiritual leadership. Sa gitna, mga kapatid, ng kondisyong ito ng Israelita, ang salita ng Diyos, ang scripture, nag-introduce sa atin ng isang istorya na kung saan it's not about the king, it's not about the priest, it's not about a warrior, but the Word of God presented us in the midst of this negative condition of Israel. God presented us a barren woman. This is something different, mga kapatid. You know, when we are in chaos, when we are in crisis, the solution that we know usually is, of course, the one who can resolve the crisis. We are getting or consulting those experts, consulting those people with knowledgeable skills doon sa kanilang expertise, doon tungkol sa krisis, mga kapatid. But at this time, it's different, mga kapatid. Nangungumroblema ang buong bansa. Ang anak ng propetang Eli ay mga korap. At wala ng word of God kang naririnig. Usually, the Lord is speaking towards prophet. Nakikipag-usap ang Panginoon sa propeta. Pero at this condition, mga kapatid, walang pakikipag-usap ang Diyos sa kanyang mga propeta. At ang buong bansa ay nangangailangan ng pamumuno ng isang spiritual na tao. Pero sa gitna nito, imbis na ang Diyos ay magdala ng isang hari, magdala ng isang priest, magdala ng isang warrior, ang dinala ng Panginoon sa eksena ay isang babaeng baog. And Hannah's pain, yung nararamdaman ni Hannah was deeply personal. Because being a barren woman is more personal. This is not collective, mga kapatid. Patungkol to sa kanyang sarili. As I mentioned, year after year, nagpupunta siya doon sa Shiloh. Dala-dala niya, mga kapatid, yung bigat ng pagiging baog. Dala-dala niya, mga kapatid, yung public shame. Dala-dala niya, mga kapatid, yung constant provocation of people. Dala-dala niya, mga kapatid, yung kahihiyan na siya'y hindi na manganganak kailanman. At sa kabila niyan, mga kapatid, ang langit po ay hindi kumikibo sa kanyang mga panalangin. Year after year, consistent ang prayer ni Hannah. But heaven is silent. Alam niyo, mga kapatid,
it is advisable that we go to God when we are in pain. Kapag tayo ay nasasaktan, kapag tayo ay napipighati, kapag tayo ay nalulumbay, kapag tayo ay namumroblema, it is advisable that we go to God when we are in pain. Because our pain is connected to God. Hannah is unaware that her pain is directly connected to God. Her barrenness draws her into deeper dependence, deeper prayer, and deeper altar work. Yung kanyang nararamdamang pighati, yung kanyang nararamdamang kahihiyan, yung kanyang nararanasan na ginagawa sa kanya, pinipersecute siya ng publiko, yung kanyang personal, hallelujah, na buhay ay sobrang apektado na. And she prayed every time and time, mga kapatid, palagi niyang binibisita ang lugar na yon para manalangin. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay nireregaluhan, excited tayong buksan ng regalo. Tama po ba? Can you imagine na meron ka ngayong hawak na regalo? Na ang laman ng box na yan, laman ng regalong yan, ay yung matagal mo nang ipinapanalangin. Hindi ko alam kung ano yan. Pera ba yan? Bahay ba yan? Sasakyan ba yan? Anak ba yan? Jowa ba? O hindi ko alam. Anything that you desire. At alam mo na yung hawak-hawak mo na yun, yun yung kasagutan. Yun yung sagot sa iyong mga desires. Pero selyado pa siya. Alam mo lang kung ano yun, alam mong blessing yun, pero you don't know yet kung ano yung eksaktong desire mo na sinagot ng Panginoon. Selyado pa siya, hindi pa nabubuksan. Sa'yo, sa tingin mo, isang regalo. At hindi mo alam kung anong laman, pero alam ng Diyos kung anong laman nun. Now, ito ang tanong. Willing ka ba na ito ay ibigay sa Diyos, ibalik sa Diyos, sa Diyos nang galing eh, ibalik sa Diyos, na siyang nakakaalam ng laman ng regalong yon? Handa ka ba? Ay, pastor, pasilip muna. Baka pwede, pastor, na masilip muna, mahawakan muna, o tanggapin ko muna, buksan ko muna, and then, tsaka na ako magdi-decide, pastor, kung ibabalik ko sa nagbigay. Yan madalas ang tao. Ganyan po tayo. Because of our excitement to know what are the blessings that God answered, mga kapatid, sa ating mga prayers. Gusto natin makita muna. But Hannah is different. Hannah released her desire. It is her desire to have a child. Ang desire lamang ni Hannah ay magkaroon ng anak na lalaki. And she knew that this is impossible request. Alam niya yun. Alam niyang baog siya, mga kapatid. And she knew that it is very impossible. And how painful it is for Hannah to pray, and yet she knew that this is impossible. Ang hirap nun, nananalangin ka na bagamat sa kabila ng isipan mo, this is impossible. Baog ako. But she prayed. And the Bible says, delight thyself also in the Lord, and He will give you the desires of thine heart. Alam ito ni Hannah, mga kapatid, that's why she prayed. She prayed year after year. She prayed despite of pain. She prayed despite of shame of being barren. She prayed despite people provoking her. She continued to pray despite the heaven is
silent. She prayed, mga kapatid. She prayed because she knew that God is listening. Nandyan po ba kayo? Nananalangin siya, mga kapatid, sapagkat alam niyang nakikinig ang Diyos sa kanyang panalangin. And her prayer is not because of her need, but because of her relationship with God. Alam niya nakikinig ang Diyos sa kanyang panalangin at alam niya na rin yung kanyang panalangin ay imposible para sa kanya, mga kapatid. Pero nananalangin pa rin siya sapagkat alam niya nakikinig ang Diyos. Ang kanyang pananalangin na nagbubunsod sa kanyang pananalangin ay hindi yung kanyang pangangailangan lamang, kundi yung dahil sa kanyang relasyon sa kanyang Diyos, kaya siya nananalangin. So don't just pray because you have need. Huwag ka lang manalangin pag meron kang pangangailangan. Because prayer is your relationship with God. Bakit? Pag kayo ba nasa bahay, mga kapatid, kikibuin nyo lang yung tao sa bahay pag kayo nagugutom na. Magsaing ka. Tsaka ka lang magsasalita pag nagugutom ka. Nasaan yung damit ko? Nasaan yung walis? Nagsasalita ka tuwing may pangangailangan ka? No! You communicate with people inside of your home or your house, mga kapatid, because not of your need, because of your relationship with them. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Huwag mong gawin ang Diyos na parang genie na kinikis-kis mo lang, mga kapatid, tuwing may kailangan ka. Lumabas ka, may kailangan ako sa'yo. Parang genie, di ba? Ganun yun, lalabas. Magbigay ka ng 3 kahilingan. Ang Diyos ay hindi genie, mga kapatid. That's why she prayed. Because, not just of her need, but because of her relationship with God. And you can prove more of your relationship with God when heaven is silent. Mas mapapatunayan mo sa iyong sarili na ang iyong ginagawang paglilingkod sa Kanya, yung ginagawa mong pananalangin ay totoo sa Kanya, na bagamat nananalangin ka, wala kang naririnig na sagot sa Panginoon. Doon mo mas lalong napapatunayan sa sarili mo na ikaw ay nananalangin lang hindi para sa sagot, kundi nananalangin ka dahil ama mo siya at ikaw ay kanyang anak at may relasyon kayo, mga kapatid. Kaya sa mga hindi nagpipray, I don't know what is your relationship with God. Somehow pray, huwag ka magpahalata. Manalangin ka pa rin. Tanungin mo yung kitabi mo, nananalangin ka ba? But her prayer is different. Ang panalangin ni Hannah ay kakaiba. There was no selfishness in her prayer. There was no sound of revenge or retaliation to her persecutors. Her prayer is a desire of a true mother. Gusto kong pakinggan nyo ito, mga kapatid, lalo sa mga kabataan. That the prayer of Hannah is a prayer of a true mother. She desired a son not to keep, but to give back to God. Kakaibang panalangin. Nananalangin siya ng anak, hindi para sa kanyang itago niya, palakihin niya. Nananalangin siya ng magkaanak para maibigay niya ito sa Panginoon. It is a holy intention. She prayed for a son who will serve the Lord, a son who will give glory to God, a son who will honor the Lord. She didn't yet conceive, but she already dedicated her son to God. Hindi pa siya naglilihi, hindi pa siya nabubuntis, hindi niya nga alam kung sasagutin ng Diyos ang kanyang panalangin. Pero sa kanyang panalangin, hallelujah, hindi niya kinikip ang kanyang anak sa kanyang panalangin. Dinededicate niya na kagad ang kanyang anak sa Panginoon. Look at that kind of prayer. It's a unique prayer. Nakaka-bless, mga kapatid, kung ang ating mga magulang ay ganyan. Pinapanalangin ng anak, Lord, tawagin mo ang aking anak sa paglilingkod sa iyo. Bless ang mga kabataan. Kung meron kayong mga magulang na nagpupush sa inyo, magpunta kayo sa simbahan.
Mag-serve kayo sa Panginoon. Magpaka-active kayo sa gawain. Makinig kayo ng Bible study. Umating kayo ng mga conferences. Di ba, magkautang-utang si nanay tsaka si tatay, paatinin ka lang sa gawain. Alam niyo, blessed tayo mga kapatid. Because their desires is not only for them to be completed. Their desires is for the glory of God. Kaya kudos po sa mga magulang na walang ibang inisip kundi ang kanilang anak ay mapalapit sa gawain ng Panginoon. Kudos po sa mga magulang na palagang iniisip ay ang kanilang mga anak na lumaki sa ilalim ng salita ng Panginoon. May takot sa Diyos at naglilingkod sa Panginoon. That's why, mga kapatid, let's always be thankful of what we have. Kung iba sa inyo dito, kusa kayo nagpunta sa church para magsimba, that's good for you. But I'm trying to point out, like Hannah, she prayed not for herself. She prayed for her son. Nananalangin siya para sa kanyang anak, sa kapakanan ng kanyang anak, hindi sa kanyang sariling kapakanan. That's why her prayer is so unique. Her prayer is a releasing of her desire. Her prayer is a releasing of her desire. Her prayer was never about her. Her prayer was never about her pain. Her tears are real. Totoo yung kanyang mga iyak. Totoo yung kanyang pain. But her prayer was selfless. She did not pray for her to be completed. Her prayer may be out of her pain, but her purpose shaped her prayer. You know, at ang hirap mamuhay sa mundo, mabuhay sa mundo nang wala kang purpose. Ang hirap mabuhay sa mundo, ang hirap gumising sa umaga nang wala kang purpose. Anong purpose ko? Ba't ako nagising? Anong purpose mo? Ba't ka nabuhay? Anong purpose mo? Ba't ka nagising kayo ng umaga? Ay, hindi ko alam ang gagawin ko, pastor eh. Nalilito nga ako eh. Hindi ko alam kung magsisimba ba ako o hindi. Ano ba yung susuot ko? At saan ba ako pupunta after ng church? Ang hirap mabuhay nang wala kang purpose. Amen. Kaya yung mga iba walang purpose, mga kapatid. Makita mo ang buhay nila parang kung saan padparin ng alon, nandun sila. Sabay sa uso. Ba't ka sumasabay sa uso? Kasi wala kang sariling purpose. Nakikiuso ka. Sa Diyos walang uso, mga kapatid. He's the same yesterday, today, and forever eh. Pantay ang Panginoon, parehas. Walang uso sa Panginoon. Kaya dito sa mundo, pag may usong buhok, lahat tayo sunod. May usong damit, may usong kulay ng mukha. Lahat, may usong puntahan, punta rin tayo. Lahat uso, mga kapatid. May usong cellphone, bili tayo. My point is this, hindi naman masama kung meron tayong pambili. Hindi naman masama kung meron tayong pampunta doon, panglakwatsa. Hindi naman masama yun. Ang sinasabi ko lang ganito. Ang hirap mo pasunurin ng tao kapag may sarili siyang purpose. Pag ang tao may purpose, alam niya kung saan siya pupunta, alam niya kung anong oras siya gigising, alam niya kung anong oras siya magtatrabaho, alam oras kung anong oras siya magpapahinga, alam niya kasi may purpose siya. Tinuruan tayo ng Diyos na magkaroon ng purpose. And God is our purpose. Ulitin ko mga kapatid, God is our purpose. Why God will create man without a purpose? Bakit gagawa ang Diyos ng tao na walang purpose? Ano bang purpose ng hayop at ginawa ng Diyos? Maging hayop lang? Palakad-lakad sa mundo? No. May purpose kung bakit ginawa ng Diyos ang mga hayop. May purpose kung bakit ginawa ng Diyos ang mga puno. Ang dagat, ang tubig, ang araw, ang buwan, lahat. May purpose lahat yun. Ikaw pa kaya, nilikha ng Diyos, walang purpose? Eh, ikaw nga ang pinaka-precious in her sight, mga kapatid. Sa kanyang paningin, ikaw ang pinakamagandang nilalang, mga kapatid. Kahit ano itsura mo, ikaw ang pinakamagandang nilalang. Maniwala po kayo. Hindi ka man sabihan ng iba na maganda ka, gwapo ka. Si Lord sinasabi, you are wonderfully and fearfully made. Kaya nakakatakot ka. You are fearfully made. Nanginig si Lord nung ginawa ka niya. Ano na? Diba, nakakatakot. May katabi mo, nakakatakot, diba? Fearfully made yan. Nakapangilabot.
Iba yung nakakapangilabot. Iba naman nakakapangilabot. Naku, yung ibig ko sabihin, maybe, her prayer is out of her pain. But her purpose in life shaped her prayer. Anong purpose niya? I want to give glory to God. Kaya yung kanyang prayer, bagamat out of her pain, bagamat masakit yung kanyang loob, bagamat pinipersecute siya, bagamat nagsasuffer siya, hindi niya hinayaang ma-hostage yung purpose niya ng kanyang mga emotional breakdowns, mga kapatid. Hindi niya hinayaan yung kanyang purpose na ma-hostage ng kanyang pain, ng kanyang suffering, ng mga persecution. Hindi na hiyayaan, mga kapatid, na yung kanyang purpose ay nakatago lamang kahit meron siyang nararamdamang pahit, kahit masama yung kanyang pakiramdam, kahit hindi maganda yung kanyang karanasan. Anong ginawa ng babaeng ito, mga kapatid? Out of her pain, nilabas niya yung kanyang, mga kapatid, desire sa Panginoon, at kasama sa kanyang prayer ay yung purpose na makapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Diba? Ang dami sa inyong nakaranas ng mga pananakit ng mundong ito. Hiwalayan ka, masakit yan. Mawalan ka ng cellphone, tapos kabibili mo lang, naku, masakit yun. Hindi lang sa damdamin, pati sa bulsa. Diba? Ang sakit nun, kabibili mo lang. Diba? Pag uwi mo nahulog, mga kapatid, patay, basag ka agad. Ang sakit nun. Kauutang mo lang sa home credit nun. Tapos nabasag ka agad. Ang hirap tanggapin, mga kapatid. Pero kailangan mong mag-move on. Yung iyong pagyayabang isang araw lang. Doon lang sa pa-selfie ka na meron kang bagong cellphone. After ng selfie, nahulog, patay. Ayun. Napinapatawa ko lang kayo. Pero alam niyo, mga kapatid, kahit marami tayo mga pinagdadaan ng hindi magaganda, we can still pray to the Lord. Our prayer can be shaped by our purpose. Pag kayo nakaluhod sa Panginoon nananalangin, mga kapatid, it should be out of God's purpose. Amen. Sinaktan ka, pinersecute ka, siniraan ka. Pag lumuhod ka, anong prayer mo? Lord, patayin mo siya. Ganun ba yung prayer mo? Brutal ka naman. Grabe ka. Magagalit si Lord yan. Pero pag luhod mo, ano sasabihin, Panginoon, sinasaktan ako ng mga taong ito. Pinipersecute nila ako. Pero Lord, I know that I also called to suffer, not just to be saved, but also to suffer with you. So tinan mo, yung lumalabas sa bibig mo, it's not cursed, hindi retaliation. Ang lumalabas sa bibig mo, Lord, this is your purpose. I read this in your word. The pastor preached this to me. Lord, salamat. Nangyayari sa akin yung word of God. Imagine, kaya mong i-divert, kaya mong i-shape yung prayer mo into the will of God. Pero pag hindi, ano mga kapatid? Naku, mga aaway, Lord, tubuan sana ng kulani yun sa mata. Lord, sana. Tubuan ng malaking barikos yun. Huwag ganon, mga kapatid. Erase. Always seek the kingdom of God first. In everything that happens to us, palaging unahin ang kaharian ng Panginoon. And her prayer is a prayer of offering. Imagine. Si Hannah, yung kanyang prayer is a prayer of offering. Sabi niya, mga kapatid, sa 1 Samuel chapter 1 verse 11, then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child. Sabi niya, then I will give him to the Lord. Grabe yung prayer niya. Humihingi siya. Makinig po kayo. Humihingi siya para makapagbigay siya. Grabe naman yun, mga kapatid. Tayo humihingi tayo para maibulsa natin. Sa iba, humihingi siya para makapagbigay siya pabalik sa Lord. Kaya yung kanyang prayer is a prayer of offering. Kaya yung manalangin ng ganyan. Lord, i-bless mo ako para makapag-bless ako ng ibang tao. Lord, pagalingin mo ako para makatulong ako sa iba.
sa mga mahihina. Panginoon, bigyan mo ko ng skill para magamit ko sa iyong gawain. Panginoon, bigyan mo ko ng magandang boses. Sasali ako sa tawag ng tanghalan. Di ba? Ang pangit pakinggan, di ba? Oo. Di ba? Kasi yung premyo kailangan ng church, di pa tapos eh. Hindi. I-purpose pala. Pero hindi po yun. Hindi po yun. Erase. Her prayer is a prayer of release. She released what she didn't yet receive. Her prayer is a devotion to God. Her prayer is an alignment with God. Her prayer is a prayer of commitment. Her prayer is a prayer of commitment. Kaya niyo bang mag-pray ng ganyan? Nagpipray ka and you are committing to the Lord. Lord, bless me indeed, Lord. I promise and I commit myself, Lord. If I receive your blessing, I will bless the church. I will bless the people in the church. I will bless your name. Mga kapatid, magandang prayer yan. Pero ingat kayo. Kasi pag tinutuon ng Diyos yan, kasi ang Diyos pa naman, hindi nagbibiro. Pag pinagpala ka, naku, mag-ingat ka. Mas delikado nga yung pinagpapala eh. Kaysa doon sa pinagpapalo. Yung pinagpapalo, medyo sakit. Sige Lord, magbabago na ako. Pero yung pinagpapala, naku, nagbabago din yan. Nagbabago din ang pananaw sa buhay yan. Dati-rati maaga sa simbahan. Nung wala pa, di ba? Nung wala pang sasakyan. Wala pang Montero. Yan. Wala pang bagong sasakyan. Wala pang kotse. Ngayon may kotse na, mga kapatid. Kung kailan nagkaroon ng kotse, wala palagi sa church. Kasi nasa Tagaytay palagi. Pastor, minsan lang naman to pastor. Minsan linggo-linggo ka na nandyan. Minsan. Minsan lang pala sa isang linggo. Tuwing linggo ginagawa. Pwede naman magpunta sa Tagaytay, pero wag mo ipagpalit yung gawain ng Panginoon. Itong si Hannah, iba yung kanyang commitment eh. Before God answered her, she already committed. Hindi pa nga nagsasabi si Lord ng deny, approve. Hindi pa nagsasalita si Lord eh, may commitment na siya. Lord, give me a son, a male child, and I will give it to you. Paano tatanggi si Lord noon? Sabi, Lord, pengi para magbigay ako sa iyo. Kasi wala naman siya maibibigay, baog nga siya eh. Amen. And Hannah knew the difference of asking and committing. Now, when you pray, are you committing or are you asking? Most of the time, pag tayo nananalangin, anong ginagawa natin? Do we ask or do we commit? Ask. Pwede ba natin baguhin? When we pray, we commit. Kasi, napansin niyo mga kapatid, year after year yung prayer niya. Pero ang Lord, silent. Hindi siya binibigyan ng sagot. Pero yung point na ito, nung sinabi niya, Lord, bigyan mo ko ng anak na lalaki at ibibigay ko siya sa iyo. E di, si Lord na-challenge, mga kapatid. Because when you ask, parang it's a negotiation. But when you commit, what is that? It's a devotion. When you commit, it's a devotion. Lord, I commit to you my life. Lord, this is my work. I have my time. I have my extra time, Lord. I commit this extra time to you, Lord God. Magtuturo ako ng Bible study. Mag-active ako sa church. Magtuturo ako sa simbahan. Mamibibisita ako ng mga kapatiran. That's your commitment. It's your devotion. But when you ask and ask and ask and ask, it's just like you are negotiating with God. Lord, give me. If not, Lord, give me. Lord, give me. Lord, give me. Ngayon kung hindi, paano? Parang you are entering into a negotiation with God. But when you say, Lord, pagaling mo ako, Panginoon. Pag gumaling ako, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. It's a devotion to God. It's your commitment to God. So baguhin natin yung prayer natin. Pag uwi nyo sa bahay, mananalangin kayo, Lord, wag lang humingi ng humingi. Mag-isip ka ng, katulad ng sinabi ni Hannah, mag-isip ka ng something that you can
Commit to God. Amen. Amen. Lord, bigyan mo ko ng malaking sasakyan para makapaghatid sundo ako ng mga kapatiran. Commitment yun, di ba? Eh, nung nagkaroon, nag-grab. Ano tawag doon? Lalamove. Wala nang oras para maghatid sundo sa mga kapatiran. May mga kapatiran pa tayong walang sasakyan. Pwedeng sunduin, pwedeng ihatid. Kasi wala naman tayong parking eh. May point ka. May point ka. Sige, wait lang. Wait lang, para tingnan yung parking. Parking pala ha? Parking pala ha? Baka puro parking na lang, wala tayong simbahan. Sabi ni Lord, ayusin nyo kasi prayer nyo. Ano ba talaga prayer nyo? Simbahan na may parking o parking lang? Kasi sabi, Lord, bigyan mo kami parking. Binigyan parking, wala naman simbahan. Dapat simbahan na may parking. Amen po ba? Ngayon, pag may simbahan na may parking tayo, ano ang commitment nyo sa Panginoon? Ano? Ano gagawin nyo? May simbahan na may kasamang parking. Ano naman susunod yung commitment sa Panginoon? Ha? Anong gagawin nyo sa parking? Pagka-park lang. What's your commitment? Diba? I don't know. Hindi ko rin alam eh. Pero what I'm trying to say is this. Commitment is louder than emotion. Alam niyo yun? Lord, talaga, pagpalain mo lang ako, Lord. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Hindi na nakita sa simbahan ng pinagpala. Emotion mo lang yan, Day. Dudong. Mag-isip-isip ka, emotion lang minsan yan. Kaya pag masaya tayo, huwag kayong magdidesisyon. May mga tao kasi pag masaya, nagdidesisyon sila. Dahil masaya ako ngayon, promise, ha? I'll do this. Nung malungkot na, wala na, nakalimutan na si promise. Kaya huwag kayong nangangako pag kayo ay masaya. Mag-ingat kayo. Masaya kayo eh. Diba? Nung dumating na yung inyong ikinasisiya, mga kapatid, nagbabago na. Kaya minsan, napapansin ko yan, ang bilis natin magdesisyon kapag tayo ay masaya. Kaya mag-isip kayo, bago kayo magdesisyon, malungkot ba ako o masaya? Ayan. Huwag ka rin magdesisyon pag malungkot ka. Oo. Ang sinasabi ko, commitment is louder. Mas pinakikinggan ng Diyos yung taong sumusunod sa Kanya, sa Kanyang sariling panata sa Panginoon, kaysa doon sa Kanyang panahon na iniyak-iyak sa Diyos. Emotion, yes, it's louder. You can hear it. Nakakaano yung tinig, Lord! Sumisigaw sa pananalangin. Pero God is not interested in how loud is your prayer, how loud is the noise. What God is so interested in the loudness of your commitment. Nangako ka ng 5. Diba? Isa lang sinunod mo. God is not interested in all your many promises. God is interested in your commitment. He is interested when you say 5, it's 5. When you say 4, it's 4. Hindi when you say 5, it's 1. Ano yun? Lord, maintindihan mo naman ako eh. Akin na lang yung 4 ha. Sa'yo lang yung 1. God ka naman eh. Ako naman hindi eh. Tingnan mo to. Ako Diyos, pinukpok kita eh. Ikaw ang nangako sa akin. Hindi naman ako humingi sa iyo. Ano sabi ng 37 verse 5 ng Book of Psalms sa New King James? Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Okay, commitment is louder. Commit your way to the Lord. Your plans, your desires, your prayers. And you trust Him. Because when you commit and when you trust Him, He will make it pass. Bring it to pass. Gagawin niya yan. Tutuparin niya yan. That's the word of the Lord. Alam niyo itong babaeng si Hannah, she didn't wait to receive before she gave. Hindi naman siya naghintay na, sige Lord, bigyan mo muna ako, then magdi-decide ako pag tinanggap ko na, saka ako bibigay sa'yo. No, hindi pa siya binibigyan, nagbibigay na siya.
Because she can only give what she can control. Ano ba meron yung babaeng yun nung araw na yun, mga kapatid? Wala siyang anak? May asawa siya pero wala siyang anak? Kaya laman ng prayer niya, mga kapatid, sabi niya, yung bagay na hindi niya magawa, yun yung hinihingi niya sa Diyos. At yun yung kaya niyang ibigay sa Panginoon. Kasi ang meron lang siya noon, mga kapatid, what she had is her desires, her plans, and her perspective. Yan lang ang kayang kontrolin ni Hannah. Yung kanyang desire, yung kanyang plans, yung kanyang perspective. Yan lang yung kaya niyang ipagmalaki sa Panginoon. Meron siyang desire, meron siyang plano, meron siyang pananaw. Yun lang yung kaya niyang kontrolin, mga kapatid. She cannot control the womb. Hindi niya kayang kontrolin yung tiyan niya, yung matres niya. But she can control her will. Oo, maaaring hindi niya kontrolado yung kanyang bahay bata na magkaroon doon ng bata, mga kapatid. Pero kontrolado niya yung kanyang kalooban. Alam niya kung kanino sa mananampalataya. Alam niya na ang Diyos ay nakikinig sa kanya. Kontrolado niya yung kanyang desires. Yun lang ang pwede niyang i-commit sa Lord. Yung kanyang desires. Kayo, anong meron kayo? Wala tayo, di ba? What we can control is our desires. God never asked for control. He asked for surrender. Our surrender begins when our control ends. Kapag yung pagkocontrol, kaya sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, when we started kanina, when you raise your hand, it means, Lord, I'm doing nothing. Hindi kumagalaw yung kamay ko, Lord, wala akong ginagawa. Hindi ako nagko-control, hindi ako nagda-drive, hindi ako nagmamaniobra ng buhay ko. I raise it, Lord God. I raise them to you, telling you that I'm not doing anything, Lord. And now, you can do your thing, O Lord. You can do your will because I'm not in the one in control now. Kaya ang Diyos minsan hindi makakilos sa buhay natin kasi tayo yung gawa ng gawa. Tayo kilos ng kilos. Kaya sabi diyan, commit your way. Commit your way to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, this is my desire, these are my desires, these are my prayer. And then trust Him. And let Him bring it to pass. He, not you. He. Siya ang gagawa. Siya ang tutupad, hindi ikaw. Ang trabaho natin ay sumurrender sa Panginoon. Pag sumusurrender tayo, nakakaroon ng control ang Panginoon. Pag kinokontrol mo ang isang bagay, hindi makagawa ang Panginoon. Kaya sabi niya, raise your hand. Stop doing anything. Hindi mo na alam ang gagawin sa buhay mo? Kung saan ka napupunta, kung sino-sino ang binabarkada mo, kung ano-ano ng bisyong pinasok mo sa buhay, kung ano-ano ng mga kaaliwan ang gusto mong makamtan. Diba? I was told by our general superintendent when we have a little chat to nakarang araw, mga kapatid. Sabi ko, Patricia Javier is in your church, sir. Yes, sabi niya. And she had a testimony. Sabi niya, may testimony si Patricia Javier. Kilala niyo ba si Patricia Javier? Diba? Kasabayan kong artista yon, mga kapatid. Joke lang. Kasabayan nila yon. Hindi ko kasabayan yun. Mga kapatid, nag-testimony si Patricia. Sabi niya, I've been in a lot of places. Almost anything that I want, I already have. But there was no satisfaction. And I ended doing things for myself. I am now ready to follow the will of God. Ang haba ng testimony niya, pero alam niyo, that's the point. Sinabi niya lahat, naranasan ko na lahat. Kalayawan, lahat ng bagay, lahat ng mga ano sa mundo, sabi niya, nagawa ko ng lahat. Pero sabi niya, wala akong kasapatan. Wala akong kakontentuhan. But when I found Jesus, it gives meaning to my life. Ilang Patricia Javier pa ba ang tatayo sa likod ng pulpito para sabihin sa atin, mga kapatid, na walang kasapatan sa mundo? Pero we keep on trying. We keep on doing it. Sinasabi sa likod ng pulpito, let us not into the worldliness. Nag-worldly rin pa rin mga kapatiran. Ang mga tao punta pa rin sa mga worldly activity. Bakit, mga kapatid? Bakit tayo nagpupunta doon? Because something that we don't understand.
Because we try to control things. We try to do things. That's why God cannot do anything. God cannot work. God cannot heal. God cannot bless. God cannot do anything because you are trying to do your best. Because faith, true faith, listen, does not wait for proof. Ang totoong pananampalataya ay hindi naghihintay ng ebidensya. You can release your desires at the altar and trust God with the outcome. Pag pupunta ka sa simbahan, you have your desires, you have your prayers. Ano ginagawa mo? You try to show it to the Lord. Lord, look my heart. Tingnan mo, Lord, ang puso ko. Ayan, nakikita mo sa loob ng puso ko, Lord, may desire ako. Sasarado mo ulit. Bye-bye, Lord. Uwi na ako sa bahay. Is that your habit? Is that your routine? You go to church and then you praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. You raise your hand. You sing song. You cry. And then you feel the presence of God and then you show, Lord, look at my heart. I have a lot of desires, Lord. And then you close. Bye-bye, Lord. Ganun ba? No, church is not like that. Sabi ko kanina, ang simbahan ay hindi lang lugar ng pagsamba at pagpupuri. Ang simbahan ay lugar ng pagsuko. Amen. When you open your heart to God and you show Him all your desires, let that desire, leave it to God and go home. Commit your way to the Lord. All your plans, all your commitment, give it to the Lord and trust Him. And He will make it to pass. Ganun lang kasimple. But it's not simple as that, mga kapatid. But I'm trying to make you aware that when we go to church, hindi ito displayan lang ng mga membro, upo tayo dyan, and then Sunday. This is not a display room. This is a place of surrender. Yung iba lumuluhod, yung iba nakataas ang kamay, iba umiiyak, yung iba sumusuko sa Panginoon. Ikaw hindi. What is your agenda? Is this the church that you want? Nung panahon na tayo ay bulag pa, we go to one big church, then sasaw-saw tayo sa tubig, tapos nun uupo tayo, titingin tayo sa kawalan, uuwi tayo, sasaw-saw ulit, paglabas, mumurahin natin yung mga kaibigan natin. Ganun ba yun? Magbibisyo ulit tayo? Is that the religion? Is that the church you want? No. Church is not a place, just a place of worship. A church is a place of surrender. Kung pupunta ka sa simbahan, hindi ka handang sumuko sa Panginoon, lugi ka, hindi ang Diyos. Okay, when you go to church and you sit down, prepare yourself. Maya-maya, sukuan na tayo. Pinaiinit lang ng Word of God yung ating mga puso, mga kapatid. Maya-maya, sukuan na tayo. Kahit ang pastor, kahit ang musikero, kahit sino dito, mga kapatid, walang mataas, walang mababa, pantay-pantay, lahat tayo sumusuko sa Panginoon. That's why when you go to church, prepare your hearts to surrender to God. Kaya alam niyo si Hannah, she released her ownership. Magamat wala pa sa kanya, pero she released her ownership. Sabi niya, I give it, Lord. Anong sabi ng 1 Samuel chapter 1 verse 28? Therefore also I have lent, alam niyo yung lent? Borrow. I have lent him to the Lord. Hiniram ko lang siya sa Panginoon. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord. Mga kapatid, hiniram lang tayo sa Panginoon. Galing tayo sa Diyos. Kaya alam ni Hannah yun, Lord, pahiram nga sandali kay Samuel. Yung anak niya, di ba? Pahiram nga ng anak. Pahiram nga, Lord. Kaya hindi kailanman inisip ni Hannah na siya ang may-ari kay Samuel. That's why what we have is just entrusted by God. Anong sabi ni David, mga kapatid, sa 1 Chronicles chapter 29, verse 14? I want to read this in Tagalog. Maganda po sa Tagalog. 1 Chronicles chapter 29, verse 14. Ngunit sino ako, sabi ni David. At ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat na bagay ay nangagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo. Teka lang. Kasi sa Tagalog, mapapansin mo, at ang aming sarili ay aming ibinigay sa iyo. Ang ibig sabihin nun,
Sabi niya nga, sino ba kami? Wala naman kami Lahat galing sa'yo. Kaya kung anong meron kami na galing sa'yo, binibigay din namin pabalik sa'yo. Tingnan mo sa English. Ano sabi diyan? But who am I and who are my people that we should be able to offer so willingly as this? For all things comes from you, and of your own we have given you. Your own, yung sa'yo, binibigay din namin sa'yo. Kaya wala tayong pagmamayari sa mundo. Steward lang tayo ng Panginoon. All things are entrusted to us. Yung talent mo, hindi naman sa'yo yan Yung alam mo, yung runong mo, yung talino mo, it's not you. It's not about you always. It's about God. It comes from the Lord. Kaya nga si Abraham, nung hiningi ng Panginoon si Isaac na ihandog, tumanggi ba si Abraham? Ano sabi ni Abraham? Lord, akin to Binigay mo na to Siyempre, pag binigay Lord, akin na, di ba? Hindi gano'n si Abraham. Anong ginawa niya? Sige Lord, sa'yo naman to Binigay niya si Isaac. Bakit mga kapatid? Bakit sumunod si Abraham sa Panginoon? Kasi hindi pinalitan, makinig po kayo, hindi, bagamat mahal ni Abraham si Isaac, hindi pinalitan ni Abraham ang Panginoon sa kanyang puso. Kasi marami tayong bagay na pinakamamahal, di ba? Bagay na mahal natin. Pera, relasyon, karir, basta mahal na mahal mo, sobra. Pero pag yan ay pumalit sa Panginoon sa puso mo, delikado ka. Pero sa Abraham, kaya sa tinawag na ama ng pananampalataya, alam niyo kung bakit? Kasi kaya niyang ilagay ang Panginoon na priority sa kanyang puso kaysa doon sa mga bagay na meron siya. Mahal ko si Isaac, sabi niya, pero hindi kayang palitan ni Isaac ang Panginoon sa puso ko. Wow! Mahal na mahal mo yung trabaho mo. Pero pag pinag-usapan ang paglilingkod sa Panginoon, hindi mo kayang iwan ang salita ng Diyos. Kaya pang iwan yung jowa mo o trabaho mo. Nakuha niyo po ibig sabihin? I'm trying to say is this, that Abraham complied because he didn't replace God in his heart. Jesus said in Luke chapter 14, verse 33. Look at this. Luke chapter 14, verse 33, in the New Living Translation, it says, you cannot become my disciple without giving up everything you own. Amen. You want to follow God? You need to give up everything you own. Wow! Ang hirap yan, Pastor. Totoo, alam ko yan. Mahirap yan. Alam ko lahat kayo may patotoo niyan. Na nung kayo ay naglingkod sa Panginoon, ang dami niyong isinantabi, ang dami niyong iniwan, ang dami niyong tinalikuran. Alam ko marami kayong kwentong ganyan. But I'm trying to validate that today. Na tayo, like Hannah, when she asked God something from God, she give it back to the Lord because alam niya na ang bagay na kanyang hinihingi ay galing din sa Panginoon. Walang guarantee si Hannah na siya ay maglilihi at siya ay magkakaroon ng anak. But still, she released her control. No prophecy. Wala kang nabasa sa Bible na magkaroon ng prophecy. No prophecy had been spoken. No sign had been given. No assurance had been confirmed. But still, she released her control. Because releasing your control is not just faith. It is trust. When you release your control, it's about trust. She trusted without evidence. Ang hirap kaya nun. Magtiwala ka nang walang ebidensya. Pag sinabi sa'yo, uy, may bibenta ako sa yung cellphone, mura lang. iPhone 17. 17 ba ngayon? Pro Max. 1 terabyte. 500 lang. Brad, magtitiwala ka? Sino magtitiwala? 500 lang. Ano yan, Pastor? Laruan? Ang hirap magtiwala, di ba? Hello? Okay, mga kababayan, sinabihan kayo. Promise, pakasalan kita.
Pakis muna. Ayun, gusto makaisa. Oh, naniwala ka naman. Oh, nakailang kiss na, wala pang kasal. Naku, yung ibig ko sabihin? Dali niyong maniwala, no? 500 pesos, iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte. 500 lang. Ano, kasaka, Brad? Kasaka? Hindi, Kahit may pera ka, sabi mo, no way! Scam yan! Bakit si Hana? Naniwala siya, nagtiwala siya, nang walang ebidensya. Yan, hindi lamang yan pananampalataya, kundi pagtitiwala. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. That's faith. And when you elevate that into more deeper, it's trust. Everybody, amen. Say amen. She is confident. She is confident. Because faith is confidence. Amen. Darating bukas yung blessing ko. Sure na sure ka yata. Oo naman, darating yung blessing ko bukas. Paano mo na sure na darating bukas? May faith ako eh. Kaya mga taong walang faith, pag kinausap mo, palaging duda. Parang palagi nang i-scam si Lord sa buhay natin. Parang hindi sila makapaniwala kay Lord. Parang tingin nila kay Lord, scammer. Totoo yan. May mga tao kasi, mga kapatid, na parang hindi sila lubos makapaniwala sa Panginoon. Nagpipray, pero at the back of their mind, parang hindi naman gagawin ni Lord. Pero ito, hindi pa nga sumasagot si Lord. Wala pa nga ebidensya, pero sabi niya, Lord, sa'yo na yan. Pag bibigay mo sa akin, ibibigay ko pabalik sa iyo. I release all my control, my ownership. Faith is trusting God despite of uncertainty. There is no certainty in faith. Ulitin ko, wala pong kasiguruduhan kasi pag ang pinag-usapan ay pananampalataya. Walang kasiguruduhan. Hindi sa yung ito ay bakal, ito ay itim na bakal at hawak-hawak ko. Yun yung certain. Pero sinabi ko, yan ay isang malaking kotse, yan ay isang malaking bahay. Parang, wala namang gulong, wala namang bubong. That's faith. There's no certainty in faith. Faith is not certainty. But faith is trusting God despite of uncertainty. Trust yun. Kaya pag sinabi sa'yo, bahay ito. Pag sinabi sa iyong kotse ito. Pag may pananampalataya ka, Amen! Pero pag wala, ganyan. Kaya pag may sinabing, Lord, Brad, you will bless by the Lord. Pagpapalain ka ng Panginoon, ang puso mo, receptive sa Word of God. Be-bless ka ni Lord. Tagal ko na dito eh. Wala naman eh. Ayan. Hindi faith yun. Faith is trusting God, even certainty is absent. Kahit absent si certainty, pag ang faith present, magtitiwala ka sa Panginoon. Can we clap our hands to Him? Kasi kung mananalangin ka at maghihintay ka ng assurance, parang, Lord, nagpipray ako sa iyo, sasagot ka, di ba? Sasagot ka, di ba? Negotiation na yung dating eh. Parang, Lord, pinipilipit mo. No, si Hana hindi ganon. Hindi kailangan ni Hana ng guarantee. Hello? Amen. Hindi kailangan ni Hana ng guarantee. Ang kailangan niya, mga kapatid, ay masabi niya sa Diyos yung desire niya at may commit niya sa Diyos yung kanyang kakayanan. Yun yung purpose ni Hana. Alam niyo ba na you can receive without faith? You can receive without faith. You can also receive without even obedience. But you cannot release without trust. Madaling tumanggap eh. Sabi ko nga sa inyo, ibibigay mo ba yung tiwala mo na may nagbebenta sa iyo ng iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte, 500 pesos? No way, Pastor. Kahit 500 yan, hindi ko bibigay. Scam yan eh. That's exactly what I'm trying to say.
You can receive even without faith. You can receive even without obedience. But it's hard for you to release without trust. Kaya ang tao, puro tanggap, puro tanggap. Pag oras na ng pagbibigay, duda na. Ano kanya ibig ko sabihin? I-apply nyo, hindi sa pera lang, i-apply nyo sa lahat ng bagay. Sabihin sa'yo, brother, si Jillian. Nimiss ko si Jillian, nasa baba ba? Asan? Yan, Jillian. Sabi, brother Jillian, sabihin sa'yo, brother Jillian, may trabaho para sa'yo. Kailangan ng isang empleyado, lalaking lalaki, pogi, matangkad, matipuno, magdala ng damit. Overqualified siya, no? Hindi siya pwede, no? Okay, lang tayo? Kay brother, si Leonard. Ano si Leonard? Wala. Malis na, natisod na kagad. Di pa nga binabanggit. Pero, sinabi sa'yo, may bakante doon, no? Applyan mo. 8 to 5 lang ang trabaho. 100,000 ang sweldo. Duda ka? Hindi nga, papayag ka. Ano yung pastor? Hindi ko alam yun, 100,000. Payag ka. Ang hirap, di ba? Parang, teka lang, mag-imbestiga muna ako. Baka natitinda ng shabu yung mga yan. Di ba? Teka lang. Baka mga scammer yan. Baka mga bagman yan ng mga politiko. Ano ba trabaho yan? Baka hitman ba ako dyan o ano? Ang hirap magbigay ng tiwala. Then doon ka na. Ga-apply ka. Hindi kinakailangan ng resume. Huwag kang klase. Itsura lang, resume na eh. Ha? Yun na nga eh. Ang tanong, magtitiwala ba kayo? Ang hirap. Nandun ka dahil for the sake of 100,000 eh. For the sake of money, sige, patusin ko na to. Di bali na. May headline ka na. Di ba? Pero pupunta ka doon, pero wala kang tiwala. Kasi ang hirap talaga ibigay ang tiwala. Ulitin ko, mahirap ibigay ang tiwala. Kaya may mga tao na pag nakuha ang tiwala, madaling maloko. Kasi ang pinakamahirap na ibigay, mga kapatid, sa totoo lang, tiwala. Ang daling tumanggap, ang hirap magtiwala. Kaya kayo mga kababaihan, mga nililigaw sa inyo, nako, kayo magtitiwala dyan. So, umpisa lang mabait yan. Paligaw-ligaw. Padala-dala ng bulaklak. May chocolate pa. May paharaharana pa. Pag sinagot mo na yan, hindi ka nga mailibre sa tricycle eh. Kanya-kanya na. Uy, magbayad ka. Ano ka ba? Gusto mong mamasel tayo, tapos ayaw mong gumastos. Lahat ng maanghang na salita, maririnig mo na sa kanya. Lalo pag naging asawa mo yan. Nako, dati, inaalalayan pa sa taxi. O, pasok. Ngayon, pagbaba sa jeep na nga, hindi na taxi, jeep na. Iniiwan ka. Naunang bumaba. Wala lang, Maria Magre Clara. Tapos na yung kasal eh. Joke lang yan mga kapatid. Ang hirap kaya hirap magtiwala. Kaya ang Panginoon, anong hinihingi niya sa atin? Hinikinig po kayo. Anong hinihingi ng Panginoon sa atin? Pagtitiwala. Kasi you can sing song here, you can play instruments, you may be the very talented, the most talented person in this room. Pero without trust God, you are nothing. Kaya pagdating ng altar call, anong hinihintay sa atin ng Panginoon? Is it really your tears? Yung iyak mo lang? Yung palahaw mo lang? No. Your trust, your surrender. Because when you start to surrender to God, meaning to say, you are trusting Him. Lord, hindi ko alam, marami ako narinig ng bubuting bagay sa iyo, Panginoon. Sabi mo, i-bless mo ang buhay ko, but there's no evidence, Lord. Sabi mo, Lord, ganito, but there's no evidence. But now, Lord, I am here surrendering to you. I am raising my hand. I'm not doing anything, Lord. O, tinan mo, Lord, hindi ako nagko-control ngayon because I want you to take over and I trust your way, O Lord. Clap your hands to Jesus. Thank you, Lord. That's why Hannah released her control and even there's no guarantee. Because trusting God involves no condition.
When you are fully surrendered, you can release your control. Like Habakkuk. Minention ni Brother Geraldo nakaraan. Hindi nakalimutan yung sermon na yon. Habakkuk rejoiced even when the fig tree did not blossom. Diba? Continue to rejoice. Even the fig tree is not giving their fruits. Why you can't release? Bakit hindi nga mag-release? Because you are not confident with God. Pero ito po, bago ako magtapos. Hannah released without knowing how God would answer. She don't need to know when God will answer. She is not interested when the blessing will come. Hindi interesado si Hannah kung kailan darating yung anak niya. Hindi siya interesado kung sasagutin ba ng Diyos yung prayer niya. She is not interested when the blessing will come. She is interested what is her attitude even without the answer of God. Alam niyo tayo mga kapatid, gusto nating humingi sa Panginoon. Ang binabantayan natin kung kailan darating yung ating hiningi sa Panginoon. Pero sa panahon na naghihintay ka ng pagdating ng hinihingi mo sa Panginoon, hindi mo napapansin, ang hinihintay naman ng Diyos sa atin ay yung ugali natin habang hindi pa sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Kaya si Hannah, sabi ko sa inyo, yung pain ni Hannah is directly connected with God. Year after year and after year, si Hannah nagpipray, walang dumarating na sagot. Because God is looking after into the attitude of the one praying. Sige nga po. Pag hindi ba sinasagot ng Diyos ang prayer niyo, nagtatampo ba kayo? Tagal mo nang humihingi ng isang bagay sa Panginoon, hindi pa dumarating. At naiinip ka. Sa tingin mo, may imposible sa Diyos? Walang imposible sa Diyos, Pastor. Alam ko yan. O pero bakit parang ang ugali mo, bagot na bagot ka na? Binabantayan ng Diyos ang ating ugali. Alam niyo ba na after ni Hannah mag-pour out ng kanyang saloobin sa Panginoon, may nangyari ba? Bigla bang, ramdam ko may baby na sa tiyan ko. Wala, di ba? Baog pa rin siya. Wala pa rin siyang anak. Naghintay pa rin siya. Pero alam niyo mga kapatid, itong isang bagay na hindi napapansin doon sa kwento. Kasi tayo nga, interested tayo doon sa sagot. Kailan? Hinihintay natin yung milagro na pagkatapos mag-pray ni Hannah doon, biglang may kikibot sa tiyan niya. Miracle, may baby na ako. Hindi ganon. You know what happened? In verse 18, something happened after the prayer of Hannah. Sa last part, sabi diyan, so the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Alam niyo ang nangyari? Hindi pa dumating yung baby. Hindi malinaw ang sagot ng Panginoon. Pero may bagay na pinauna ang Diyos na sagot sa kanya. Ano yon? Kapayapaan. Sabi ni Paul, Philippians chapter 4, verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And after you pray, after you give your desire to the Lord, after you trust Him, ano sabi niyan? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya pagtayo ni Hannah doon, mga kapatid, walang nagbago sa kanyang kondisyon, mga kapatid. Baog pa rin siya. Pero may nagbago sa kanyang puso. Pinuno ng Diyos ng kapayapaan. Pinuno ng Diyos ang kanyang isipan ng kapayapaan. Kaya huwag niyo nang hintayin na may sasagot muna ang Panginoon bago ka magpunta sa altar. Oh. Huwag niyo munang hintayin, magte-testimony ako kasi sinagot ng Lord yung prayer ko. Kahit pa walang sagot ang Diyos sa prayer mo,
Go to the altar. Thank Him in advance. Worship Him in advance. Alam niyo kung bakit? That's faith eh. Don't wait for the good result before you surrender to God. Alam niyo, nung si Hannah ay nagpunta dun sa altar, paglapit ni Hannah sa altar, alam niyo nangyari? Pagtayo niya doon, paglapas niya, and her face was no longer sad. Alam niyo kung bakit? Makinig po kayo. Tumingin po kayo. Lahat kasi ng burden niya, naiwan doon sa altar. Kaya paglabas niya, ang gaan, payapa, ang puso, ang isipan, payapa. Because she left everything to God. Don't wait for the good result. Because faith does not always change circumstances. But faith always changes heart. Hindi man, alam ko ilang beses ka nang lumuluhod sa Panginoon. Alam ko ilang beses ka nang umiiyak sa Panginoon. Alam ko ilang beses ka nang humihingi sa Panginoon ng kasagutan. Pero wala pa rin. Minsan hindi sa pamamagitan lamang ng immediate answer ng Panginoon, nag-grow yung faith natin. Pero alam niyo kung ano? Sa panahon na hindi pa dumarating ang sagot sa ating mga panalangin, binabago ng Diyos ang puso natin. Pinatitibay ng Diyos ang puso natin. Oh God, be faithful to Him. Be faithful to Him. Despite of all what you are experiencing. Because faithfulness is measured not by what we receive, but what we release to Him. Again, brethren, it is not about what we left in our hands, but what you are willing to let go of your hands. When you come to the altar today, huwag kang lumapit sa altar na nakatikom ang iyong mga kamay. Lumapit ka sa altar, buksan mo ang iyong palad, at ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong kinokontrol. That's why when Hannah goes to the altar, he bring her son back to God. That is her offering. That is a sacrifice of praise. And I would like to connect that with Jesus. Jesus made Himself an offering. In Ephesians chapter 5 verse 2, and walk in love as Christ also had loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Jesus released His life. When Jesus was died on the cross, He released His life. Jesus suffered. Jesus surrendered. He released His control at the cross. He did not hold on to His own desires. He handed Himself to the cross. Brethren, katulad ni Jesus, nung nandun na ang krus sa Kanyang harapan, well, He can control. He is God. But He released His control. Pinaubaya niya sa krus ang lahat. Hindi ang Diyos nanguna. Hindi nanguna si Kristo sa Kanyang pagiging tao. Ang Kanyang human will ay hindi nanguna sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang nasunod. That's why Jesus said, not my will, but thine will be done. Are you holding on to yourself today? Habang nakaupo ka dyan, do you have things or desires in your life that you dearly love and you control it so much? Maybe that's in the form of relationship. Ikaw ang nagko-control. Maybe that's in the form of your resources. Maybe that's in the form of your time. Maybe that's in the form of your anything that you hold on to. Are you the one controlling it? Are you still in control?
Hannah did not control it. Hannah did not hostage God in his pain. Hindi niya tinago ang Diyos sa kanyang nararamdamang pain. Ang ginawa niya, nilabas niya yung kanyang pain, sinurrender niya ito sa Panginoon. She surrendered not because she was sure that God will do something. No. She surrendered because she knew that God is God. She knows He's God. Kilala niya ang Diyos niya. We are here not to hold on to God or hold anything that in our control. But we are here to release everything to God. We are here to release everything to God. The altar is a place of letting go. The altar is a place of letting go. I don't know, but the Spirit of God is dealing with me today in a very gentle way. You might not be jumping in your seats, mga kapatid, as you listen to the sermon, but God dealt to me in a very special way this morning. And God told me, you just let them understand the word. You just let them respond to the word. You are there right now. You are sitting. And if you are ready to release what you have to the Lord, if you are ready to surrender everything you have to the Lord, you can stand. You can stand and start to release everything to God. The altar is here. It's a place of letting go. It's a place of letting go. It's a place of surrender. It's a place of trust. It's a place wherein God will take over. Let's come to Him. If you are ready to release your control, if you are ready to be like Hannah, release what you have not yet received. Alam kong mayroon kang pinapanalangin sa Panginoon, katulad ni Hannah. Pero pwede bang ang iyong panalangin na yan ay lakipan mo ng commitment? Katulad ng ginawa ni Hannah. Hindi niya pa tinatanggap sa Diyos ang kanyang panalangin, pero she already committed. She already devoted herself. She already offered God back to God. Huwag mo nang hintayin na meron pang magandang resulta munang mangyayari bago ka magdesisyon. But today, we will let God to take over whatever it is. Whatever is His will, we will let God to take over it. Can you please raise your hand? Sige, taas po ninyo inyong mga kamay. It's a sign wherein that you are not doing anything because you will let God to take over. You will let God to take over. Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Let God take over today. In the name of Jesus. 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 Hallelujah.